Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel and please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Sa Apex Hospital habang nagkausap ni Giselle si Don Pepe, natutuwa siya at nakahinga na daw sila ng maluwag dahil nawala na ang tinik nila na si Moira sa kanilang lalamunan at hindi haayahan pang makapasok si Moira sa Apex. Pinakiusapan naman ni Don Pepe si Giselle na huwag iwan si Oben dahil sa lagay niya, hindi niya pa kayang mag-isa at baka lalong ma-stress yung tao. Nangako naman si Giselle na hindi niya iiwan si Oben lalong-lalo na't hindi pa sila nakakasigurado kung hindi ulit kikilos si Moira at may kutob si Giselle na hindi pa sila tapos ni Moira. Sabi naman ni Don Pepe hindi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Maaaring naisahan niya tayo pero sa huli kabutihan pa rin ang mananalo. At hindi din papayag si Giselle na manalo si Moira dahil lalaban sila. Kung tigre si Moira, dragon naman si Giselle at nagtawanan ng mag-ama. Samantala may natanggap na tawag si Giselle mula kay Sarah at tinanong si Giselle kung kailan susukatan ng gown para sa nalalapit na kasal ni Lynette at Carlos. Narinig ni Don Pepe ang pinag-uusapan nila kaya naman nalungkot si Don Pepe dahil ikakasal nga si Lynette pero ay Oben, hindi sinabi ni Giselle kay Don Pepe na hindi na talaga magiging sila at wag na pang umasa pa. Sa kabilang dako naman si Moira at Zoe ay nag-uusap tungkol sa palabas na ginawa ni Moira tungkol sa mga nangyari. At huwag nga daw mag-alala itong si Zoe dahil nakaplano ang lahat. Bago pa man, patalsikin si Moira sa Apex ay nakuha na niya ang dokumento ni Daddy Robert niya na shares niya sa Apex. Kaya natuwa naman itong si Zoe dahil ang lahat ng ginawa ni Moira ay palabas lang niya para paniwalaan ang lahat. At mamaya ay umalis na ito para kitain si Giselle. Sa Swings naman habang sinusukatan si Chang Susan ay dumating naman itong si Anan na walang imik at parang may problema. Hindi kasi niya alam kung sasabihin ba niya sa kanyang lola kung ano ang gumugulo sa isip niya. Kaya nagtanong ang kanyang lola agad sa kanya at sinagot na ayaw niyang ituloy ang pagpapakasal ni Lynette kay Carlos na ikinagulat ng lola niya dahil nag-aalangan si Annalyn kay Doc Carlos. Sabi naman ni Lola Susan niya, huwag ka mag-alala at hindi mangyayari yon. Ang mahalaga ay maligaya si nanay mo kay Doc Carlos at tahimik lang si Annalyn sa mga sinasabi ni Lola Susan habang pinapipili siya ng damit. Sa office ni Giselle ay pinatawag nila si Dr. Ray para sabihin sa kanya ang magandang balita dahil gagawin siyang medical director ng Apex since siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Robert at natuwa naman itong si Dr. Ray nang biglang dumating ang attorney nila para sabihin ang masamang balita na hindi na si Robert ang may-ari ng Apex at naibenta na ni Moira ito sa ibang tao. Bago pa man na-revoke ang SPA kaya sobrang nagalit si Giselle at nakipagkita siya kay Moira. Sa labi ng hotel, muling nagtuos si Giselle at Moira. Pagkakita ni Giselle kay Moira ay sinabihan niya na ibalik mo ang pinagbentahan ng shares ni Oben at i-demanda nila si Moira sa lahat ng ginawa niya. Sabi naman ni Moira, baka nakakalimutan mo mag-asawa pa din kami ni Robert at may karapatan ako sa lahat ng pag-aari niya. Sabi naman ni Giselle kay Moira, precisely at 50% yon. At magdedemanda nga din itong si Moira ng concubinage kay Robert at idadamay niya si Lynette at Annalyn. At kakaladkawin niya ang buong ang kanila sa kahihiyan at sisirain niya ang reputasyon ni Robert sa buong medical community. At hindi niya maibabalik ang share na pinagbentahan niya. Sa galit ni Giselle ay sinakay niya si Moira at binalaan niya si Moira na babawiin nila ang lahat sa kanya. Sabay talikod ni Giselle kay Moira habang sumisigaw si Moira na tandaan niyo ang angkong ko ang nagpatayo ng Apex at wala kayong magagawa. Samantala sa Ace Ridge naman, kausap ni Doc Ray ang mga chismosang mga nurse at narinig ni Robert ang pinag-uusapan nila na hindi na si Robert ang may-ari ng Apex at naibenta na sa ibang tao. Na kinagulat naman ng tatlo, sabi ni Doc Ray kay Robert dun sa SPA na binigay kay Moira at huwag ka nang gagawa ng kung ano dahil si Giselle na ang bahala sa lahat. Pero galit na galit si Robert kay Moira. Pagbalik ni Giselle sa Apex, nadatnan nila si Don Pepe sa opisina at sinabi niya kay Giselle na alam na ni Obeng ang nangyari. Kakausapin na lang ni Giselle ang nakabili ng Apex na si Lander Soler. Sabi naman ni Don Pepe, wala na sila magagawa at kailangan nilang pukin si Moira para mabawi ang Apex. Gagawin niya ang lahat at lalabanan nila si Moira.
At ipinangako ni Giselle kay Don Pepe kahit maubos ang pera niya ay ibabalik niya ang Apex sa bayakap kay Don Pepe habang umiiyak si Giselle. Samantala, kinausap nila si Giselle at Don Pepe si Robert na huwag na siyang gumawa ng kung ano pa at si Giselle na ang bahala sa lahat. Kinausap naman ni Giselle si Lander Soler at para pakiusapan na ibenta sa kanya ang Apex dahil mahalaga ito para sa kanyang kapatid habang nakikinig naman itong si Lander Soler sa kanya. Sa restaurant naman ay pinuntahan ni Annalyn ang kanyang tatay Robert para damayan sa mga nangyayari sa kanya, kaya niyakap niya ito. Dumating naman si Zoe at nakita niyang magkaakap ang mag-ama. Nakita siya ni Annalyn at sinabihan ni Annalyn si Zoe na hindi ka ba nagigilty sa ginawa ng nanay mo? Dinenta niya ang Apex nang hindi alam ni tatay at hindi nakasagot si Zoe. Sa X-Range naman, nagkita si Annalyn at Don Carlos sa hallway at nagkasagutan sila. Sabi ni Doc Carlos kay Annalyn, "Total naman mas mahalaga sa'yo ang tatay mo, dun ka na lang sa tatay mong cheater at nangangaliwa ng asawa." Sinagot naman ni Annalyn si Doc Carlos, "Kahit ano pang pagkakamali ng tatay ko, mas pipiliin ko pa rin siya kesa sa'yo na makitid ang pag-iisip at plastic ka." Madami pa tayong aabangan mga tagpo dito sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.